Right. At karon dire sa atong area. Dito tayo sa area natin ngayon. So pagkatapos sa barko, dito tayo sa ano natin, kunting lupain. Mumunting lupain. Di ba, Migo? Oh. Yan. Gano si Migo ngayon. Ng disease. Oh, dito na, Migo. Duha ni kalati dong kita. Aduhay mong gratis dala day. Nagano siya ng disease ngayon. Kay mainit na yung panahon. Diba? Sa disease. Kasi mainit yung panahon, nilalagyan ng disease. Yung ano natin, lansunis. Yan. 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 Disease ang nilalagay nila ngayon. Tapos saka sila nagano ng sa damo. Okay. Ito yung ano ko dito sa Davao de Oro, Monte Vista. Tawag ito. Area namin. Yan. So mainly ang main crop namin dito is niyog. Yan, yung mga niyog namin. Shout out pala sa PCA Davao. Salamat sa suporta. Ito yung binigay nyo sa amin na binhi noon. So 2 years na ito. Mostly running 2 years na ito. Running 3 years pala. Running 3 years itong ano namin niyog. So hybrid ito na niyog. So 16 hectares. Ito yung ano namin. Yung tinaniman namin na niyogan. So sa 16 hectares ang tinira lang namin is 12 hectares lang. So around nasa natanim namin dito is 3,000 na niyog. Tapos intercropping kami ng lansones, rambutan at saka limonchito. So dito sa area ito ang nilagyan namin dito is lansones at saka rambutan, durian. At saka dyan sa dulo na yan, dyan banda, gagawin namin dyang avocado na naman. So mga kabaro, sa nagbabarko, so hindi lahat, hindi palagi Pasko. So ibig sabihin ko naman na kung meron tayong kunting alam sa pag-i-invest, so isa din ito. So hindi biro dito mag-invest dito sa ganito, yung mag-farm tayo. Sabihin ko sa inyo, may 5 akong tao. May 5 kaming tao. So 350 yung bigay ko sa kanila. Ngayon plus isang sako ng bigas pagdating sa end of the month. Mahirap din na hindi natin bigyan ng bigas itong mga katrabaho natin, mga kasamahan natin dito. So katulad sa atin na nagbabarko, huwag nating abusuhin yung mga tao natin, kundi bigyan natin sila ng tinatawag na extra na pagbibigay. Kasi tulad dito, wala ako palagi dito, so sila yung matitira dito. Ngayon kung abusuduhin ko sila, in return abuso din yung babalik sa atin. So ito na yung namin, 2 years na ito. Bali in-acquire ko tong lupang ito is year 2020. So after 2020 nagano kami kagad, nagpatrabaho kami kagad, dandahan lang hanggang nakumpleto namin tong pagtatanim ng niyog. Ngayon ang ginagawa lang namin is maintain. So ito na yung pinakamahirap, yung maintain, lalo na may yung mga damo-damo. Yan. So all in all mga kabaro, ang style ko dito is every week silang pinapasahuran ko yung mga tao ko. So mostly talaga ang mabigay ko, ang magastos ko talaga is 50
nasa 50k yung magagastos ko. 50 to 60k ang magagastos ko every month. Kasama na yung ano ng mga tao ko, sahod ng mga tao ko, plus isang sako ng bigas pagdating ng end of the month. So ganun lang. Yun lang yung binibigay ko sila kasi mahirap naman kasamahan natin dito, abusaduhin din natin. So mostly talaga inaabuso din ng mga amo, yung mga tao nila. So nakikita ko naman katulad sa ating kabaro na nasa nasa dagat, nasa barko. Every week o every day yung tao ko dito isa o dalawa pala sila magsisend sa amin ng video o magsisend sa akin ng video. Binibilang ko sila ng cellphone din pala para makita namin kung anong ginagawa din nila. So yun lang. Yung palang namin dahil sa lakas ng hangin nilipad. So sige lang. Ano naman kami. So hindi lang tayo niyugan dito mga kabaro. Mayroon din kami nilagay dito na ito. Ano to? Dragon fruit. Yan. So wala pa tayong budget sa sa tinatawag natin na poste. So ito muna. Dito muna tayo. So mga kabaro, baka sabihin nyo sa akin na hindi ganito. So ano pala ito sa akin? Experimental. Ito mga dragon fruit. Kasi sabi nga ni Mrs. masarap daw yung dragon fruit na ito. Masarap daw yung klase. Iba daw yung klase. Sa lahat ng nakatikman niya ng dragon fruit, ibang klase daw. Ito. Ay. Yun mga kabaro, yan. Yan doon. So mamaya mga kabaro, pupunta din tayo doon sa isang tilapyahan. So wala lang. Tandahan lang mga kabaro, at least pag uwi natin dito sa Pinas, mayroon tayong pupuntahan, maaliwan kaysa sa mag-shot-shot at tayo kabaro, di ba? Yan. Yan na yung mga niyugan ko kabaro, yan. So ito yun. So kung magtanong kayo sa amin, hybrid to na niyog para pang kopra. Ito yung kabaro. So isang portion lang ito kabaro ng area namin. Isang portion lang ito. Meron pa kami doon sa likod. Ito yung kabaro. Itong lansones. Yan. Bagong tanim ito kabaro kasi nadali ng mainit na panahon ng nakaraang buwan. Yan. Kaya nilalagyan namin ng disease para makasagupa sa init. Yan. Bago lang itong spray mga kabaro ng mga dito sa damo. Doon sa kabila, yun, hindi pa namin na mayroon na yung niyog, kaso yung mga pagitan ng mga niyog hindi pa namin nakuha, natira. Kasi unang-una 5 lang yung tao ko, hindi na kaya. Hindi na kaya. 5 yung tao ko. So sa akin naman tama lang din yung 5 kasi pag bibigyan ko pa ng isa, medyo sakit na sa budget. Tight budget na tayo mga kabaro. So ito mga kabaro, itong pinaganuhan ko pagkatapos ng pagbabarko. So never na akong nag-vlog sa about barko kasi number 1, marami kasing mga na sa barko. Ang sa akin lang mga kabaro, marami ng mga marunong. Alam na natin yan yung pinag-aaralan natin. Pero ito sa akin, itong pagbablog ko dito about sa dito sa area namin is kung paano natin masisave yung pera natin mga kabaro. Yun ang pinaka-importante sa atin lahat. Paano tayo mag-ipon. Yan. Baka sabihin nyo sa akin na mabuti ka cheap kasi nandiyan ka sa probinsya. Makabili ka ng ganyan na lupa. No mga kabaro. Ito sa akin kabaro, binigyan ito. Yung pagdating ko dito may oportunidad. Kaya nga mag-ipon ng pera mga kabaro kasi nung oportunidad na yun may pera ako. Yun yung pinaka maganda dun.
nagkapera ko, may oportunidad dumating, mayroon akong pera, doon ako nabili itong lupang ito, nakuha itong lupang ito. So yun mga kabaro, mag-ipon kasi pagdating ng panahon, pag may oportunidad, lalo na yung mga ganito na farm, pwede nating bilhin. Ngayon mga kabaro, pagdating naman sa pag-maintain ng mga farm natin, yan yung pinakamahirap sa lahat. Yan yung pinakamahirap kasi continuous na yan mga kabaro. Continuous na yan na maglabas ng pera. Katulad dito mga kabaro, wala pa akong pinapalabas ito kabaro, wala pa akong output dito sa mga tinanim ko kasi kakasimula pa lang, di ba? Pero mga kabaro, mayroon pagbili ko sa lupang ito, mayroon kaming mga old na doon dati na lansunes, yun. So yun lang mga kabaro, di naman akong nagtanim doon. Pagbili ko, nandiyon naman yung mga lansunes na yun. Ang sinasabi ko sa mga katauhan ko, hati-hati kami. Half share sa kanila, half share din sa amin. No? Kung ano yung kukuha kami ng 20,000, 10,000 sa kanila, 10,000 sa akin. Yun yung mga partida ko dito mga kabaro. Kasi bakit? Hindi naman ako nagtanim doon sa lansunes, hindi naman sa akin yun. Bali, free naman yun sa pag ano ko dito, pagbili ko sa lupang ito. Yan din mga kabaro, yung mga old na mga niyugan yan, katulad dyan, yan. Kalahati din yung kabaro, kalahati din kami. Hati sa amin, kalahati din sa kanila. Kasi bakit? Hindi rin sa amin yung mga niyugan, hindi rin kami nang tagtanim. Pero pagdating ng panahon mga kabaro, pag itong tinanim namin, ito na yung bubunga, magkakaroon na ng niyog para pang kopra, iba namang partida yung ibibigay namin sa kanila mga kabaro. Bakit? Baka mag 60-40. Bakit mga kabaro? Kasi ang dami nito kabaro, dami nito, continuous na ito. Ibig sabihin kung mag 60-40 kami, kung magkakaroon kami ng tinatawag na 100,000, ipalagay na natin sa 100,000, may 40 mil sila, may 60 kami. Pero sa amin man lahat ng kabaro, sila naman ang mag-check dito, lalo na yung mga tauhan ko na una. 60-40, yan mga kabaro. No? Minus na dyan yung magbubunot, yung tatabas, yun. Ang mga trabahante ko mga kabaro, sila na lang magbigay ng asin o mga abono. Okay? Pero matagal pa yan mga kabaro, pwede pa yan magbago. Matagal pa yan. So dito muna tayo, focus muna kami dito sa pag-maintain ng lupa namin. So ito lang yung first phase namin mga kabaro. Ito lang yun. Mayroon pa kami doon sa likod mga kabaro. Okay? May sa likod pa kami. Ito lang is sa areang ito, nasa 1,000 na na ito. 1,000 niyog, puno ng niyog ang natanim namin dito. Mostly, roughly, nasa mga 1,000. Siguro safely, sa safe natin is nasa more or less 900. Okay, 900 pieces na niyog yung natanim namin. Sa lansunis naman, ang natanim namin is dito na area is nasa 400 pieces siguro. Kasi may rambutan pala kami doon sa dulo, may rambutan. Saka magdagay mga next week siguro magtanim na naman kami ng durian. So ito mga kabaro, lansunis. So lahat ng mga ko dyan, mga kabaro ko dyan sa Manila, pwede tayong mag-usap pagdating ng panahon. Baka pala kayong kukuha ng ko, o mayroon na kayong existing na na mga fruit stand dyan sa Manila, o may mga kilala kayo, mag-usap-usap tayo. Kayong kukuha dito sa produkto namin, kayo bang kukuha dito sa amin, sa lugar namin, o kami bang magpupunta dyan sa inyo.
So usap lang tayo mga kabaro, no? So yun lang mga kabaro sa araw na ito. Yan. This is Chief Engineer Ian Bear Basco signing off.